Paano po dapat tingnan ng tao ang kanyang halaga sa harapan ng Diyos? Sa mundong ito, ang halaga po ng tao ay sinusukat ng sanglibutan sa pamamagitan ng edukasyon, kayamanan, posisyon, at kasikatan. Yan po ang pamamaraan ng sanglibutan, mga minamahal. Pero ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Dito po sa 1 Corinthians chapter 4, dito po sa verse 5, sabi po rito, "Therefore, judge nothing before the time, until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Then each one's praise will come from God." Ano pong sinasabi rito? Huwag po tayong humusga. Ito bang sinasabi rito? Judge nothing before the time. Huwag po tayong humusga na para bang tayo ang Diyos. Judge nothing before the time, until the Lord comes. Ang Diyos ang huhusga, mga minamahal. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng ginawa ng tao sa kanyang buhay. Sabi po rito, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. At kapag ang tao ay aprobado ng Diyos, he will be honored on that day. And who will honor him? Wala pong iba, kundi ang lumalang sa kanya, ang Diyos. Kaya iwasan po nating husga ng husga na para bang tayo ang Diyos. At sa verse 7, 1 Corinthians chapter 4 verse 7, sabi po rito, "For who makes you differ from another? And what do you have that you did not receive? Now, if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it?" Ano pang sinasabi ng mga salitang ito? Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Ano daw ba ang pinagkaiba natin? Sabi rito, for who makes you differ from another? Paano ka naging iba? Ano bang meron sa'yo na hindi mo tinanggap? What do you have that you did not receive? Sa mundong ito, mga minamahal, huwag po nating gagayahin kung meron mang tao na ganito ang kanilang kaisipan. Huwag po nating gagayahin ng mga tao na kapag sila'y naging matagumpay sa kanilang buhay, yung bang inaangkin nila yung gloria ng kanilang tagumpay. Iniisip nila yung kanilang tagumpay galing sa kanilang kasipagan, katalinuhan, at iba pa. Sa unang tingin, parang meron silang katwiran, di po ba? Pero kung ating titingnan ang punot dulo ng mga mabubuting bagay, ano po ang ating makikita? Kung tayo magpapakababa at magiging willing tayo na tingnan ang katotohanan tungkol sa anong meron tayo, ano po ang ating makikita?
Lahat ng bagay, mga minamahal, mabubuting bagay na meron ng tao, yan po ay galing sa Diyos. Halimbawa, sabihin ng tao, paano naman naging galing sa Diyos? Ako yung nagtrabaho. Ako yung masipag. Ako yung ganito, ako yung ganyan. Paano ang Diyos ang dahilan? Maaaring ganun ang sabihin ng tao. Ang tanong, sino ang lumikha sa iyo? Kanino galing ang lakas mo? Kanino galing ang malakas mong pangangatawan? Your good health, your intelligence. Nung nasa sinapupunan ka ng iyong ina, were you conscious? Ikaw ba ay may consciousness para sabihin sa sarili mo, sarili, maging matagumpay ka. Maging matalino ka. Blah, 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 blah. Pwede po ba nating gawin yon? Habang tayo nasa sinapupunan ng ating ina? In the womb? That you put intelligence into your own head, and when you are born, you will use that intelligence for your success. Hindi ba't imposible, mga minamahal, na yung katalinuhan ng tao ilalagay niya sa kanyang sariling utak? Ang katotohanan po, ang katalinuhan na yan, ang lakas na yan, at iba pang mga mabubuting bagay, galing po sa Panginoon. Sana buksan po ng tao ang kanyang kaisipan at kanyang alalahanin na wala siyang mabuting bagay na galing sa kanyang sarili, kundi galing sa lumalang sa kanya, na nagmamahal sa kanya, na ipinagsusumakit siya, na nagnanais na siya ay magtagumpay. Katulad ng isang magulang, mabuting magulang na ninanais niyang maging matagumpay ang kanyang anak. Kaya pinagkakaloob niya ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Pinagkakaloob niya yung pang tuition fee, tahanan, damit, at maring sasakyan. Ganyan po ang kaisipan ng mabuting magulang. At ang mabuting magulang na yan, hindi siya biglang lumitaw sa mundo, kundi siya rin ay nilikha ng Diyos. So lagi po nating alalahanin, mga minamahal, lahat po ng meron tayo, mga mabubuting bagay, mga mabubuting tao, galing po sa Panginoon. And even our challenges, kung nakakaranas man tayo ng mga hirap sa mundong ito na hindi naman natin deserve, yan din po ay pinahintulutan ng Panginoon upang tayo kanyang likhain ayon sa kanyang imahe, to mold us into better human beings. Minamahal po tayo ng Panginoon, and He cares about our success. But when we succeed, wag po sana nating kakalimutan ang Panginoon sa ating buhay. Ano man ang ating marating sa buhay na ito, wag po nating kakalimutan ang katotohanan na lahat ng bagay na meron tayo, mabubuting bagay, maging ang mga tao na meron sa ating buhay, pinahintulutan ng Panginoon dahil mahal na mahal po niya tayo. Salamat po sa inyong pakikinig.